ay walang saysay, illegal, unconstitutional. Bakit po? Dahil ang first impeachment complaint ay pinupuan po ay proseso dapat yon. Nung pinirmahan na at ng endorsement ng isang congressman, dapat yon ay ilagay sa order of business. Mandatory po yun sa batas, sa rules of the House of Representatives at sa ating saligang batas. Pero ano pong nangyari? Inupuan nila, sinabi nila, nagsinungaling sila, nilagay daw nila sa order of business. Simple lang po ang sinabi ng Korte Suprema. Sinasabi nila, binabago daw ng Korte Suprema ang mga president. Wala pong binago po doon. Dahil, sinabi lang ng Korte Suprema na since inupuan po nila ang first impeachment complaint, ito po ay dapat sana mandatory na i-forward nila sa Committee on Justice. Hindi nila ginawa. So, ang sabi ng Korte Suprema, yun po ay labag at sa hindi nyo endorse sa Committee on Justice, the impeachment complaint is deemed initiated. Yun lang naman ang sinasabi ng Korte Suprema. So kung deemed initiated na yung first impeachment, wala nang ibang impeachment complaint ang pwede kasi ito ay labag sa 1-year ban. So yung fourth impeachment na pinagbabayaran nila ang mga congressman, according to Toby Janko, i-release daw ni Marcos ang 110 billion at ito ay pinamudmud doon sa mga pumirma. So yun lang po ang issue dito eh. Tapos yung due process, dapat ang number one na karapatan ng taong bayan sa Constitution ay no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Hindi nila binigyan ng kopya si Sara Duterte. Hindi nila binigyan ng pagkakataon na magbigay ng kanyang salita si Sara Duterte tungkol doon sa impeachment. So yun lang, dalawa lang. At huli po, kahapon, nung isang araw, salita si Marcos sa SONA. Sabi niya, mga kababayan, nahiya dapat kayo, mahiya dapat kayo. Kayong mga alipores. Ang sabi ko naman, Marcos, napakasinungaling mo. Dapat ang sinabi mo, mahiya tayong lahat dahil nangurakot tayo sa gobyerno. Mahiya ka, Marcos. Wala kang silbi, wala kang saysay ng presidente sa Pilipinas. So, marami pa po tayong sabihin. Makinig na lang po kayo sa aming podcast, Iparas kay Paras. At doon po, marami kaming sasabihin para sa ating sambayanang Pilipino. Yun. Maraming salamat po, Congressman Jean Paras. Ngayon, nandun na po sa Korte Suprema ang final talk dito sa Liwasan Bonifacio, magmumula kay Atty. Ferdinand Topacio. Isang mapulang pagbati sa inyong lahat. Yes. Mapula dahil narito tayo sa harapan ng pantayo ni Andres Bonifacio. Etong si Andres Bonifacio po ay katulad ko. Ferdy Topacio at ang mga tao. Abuto lang braso, hindi atakbo. Huwag na natin ituloy. Alam niyo, itong mikropono nito, napakaraming laway na. Para kaming naghalikan na ni Ka Eric, at saka ni Ronald Garcema, at saka ni Congressman. Dalawa. Para actually, tayo po ay pupunta na ngayon sa Korte Suprema. Ilang puntos lamang po. Sinasabi ng mga kritiko ng Korte Suprema, transparency daw, accountability, ang kakapal ng mukha nila. President Republic, alam niyo President, yung prefabricated concrete. Sino bang nagtakaw ng flood control projects? Transparency daw. Sino bang nangungupit sa mga public works? 40% sabi ni Malabax. Si Sara ba sila? Sino bang nangurakot doon sa Cat's Eye? 1,200% overpriced. Sino nang overpriced ng ripraping?
ng sa Baguio, sinong nangungurakot sa mga tulay, sa mga simento, sa mga kalsada? Sinong may ating kakalahating bilyong confidential funds? Magkapatid na Rimulya, DOJ, DILG. Sino may 4 na bilyon ng confidential funds? Office of the President. Mag-iinitay dito bago sasabihin nila mali daw yung timeline ng Supreme Court. Eh, tinatanong kayo kung kailan ibinigay, kung di-distribute. Ayaw niyong sumagot. Yung si Dilima napakayabang. Hindi daw sakop ng Supreme Court yun. Yang si Dilima napakapangit. Nang ginagawa. Buti na lamang, hindi nagkaroon ng impeachment. Hindi natin makikita araw-araw sa telebisyon ang pagbubuka ni Dilima, ni Lorna Capunan, at saka ni Luistro. Masakit sa mata! Anyway, ngayon po ay pupunta na tayo magsama Duterte Rider supporters, Inday Cares, Isda, Marcos Alisjan, Sara, Search Movement, etc. Save Sara Movement, at saka Inday para sa Bayan. Marami pa pong grupo rito. Citizens Crime Watch. Mag-ensayo lang tayo mga kasama. Isisigaw po ako, ganito po ang ating gagawin. Sisigaw ako ng Korte Suprema. Sisigaw kayo ng ipaglaban. Artist, Korte Suprema! Ipaglaban! Sasigaw ako ng rule of law. Sisigaw din kayo ng ipaglaban. Rule of law! Ipaglaban! Sisigaw ako ng persisitanya. Sisigaw kayo ng tabingin. Persisitanya! Tabingin! Persisitanya! Tabingin! Sisigaw ako ng larigaton. Sisigaw kayo ng asong ulol. Larigaton! Asong ulol! Okay, marcha na tayo! Okay, 2x2 tayo. So, sabi mo sa Eric, mauna po itong ating my streamer. Let's go! Tatawid po tayo mga kababayan. 2x2. Mauna po dito si Eric. Let's go. Duterte Youth, let's go. And Citizen Crime Watch, let's go. Dito po magpo-forma sa harap. Sa may pedestrian lane po tayo. Okay, let's go. So 2x2. Hello. Pumalik po si Eric. Ako ni Perdito Pasco from here. 2x2 po tayo. O 3x3. Para yan, maliban po sa lead streamers. Okay, Duterte Youth. And then ang ating Citizen Crime Watch. Compress tayo. Okay? Ang lahat po dito sa likod. Para makontrol natin. Dito sa likod po ng big streamer. Dito po, dito.